So ayun na nga guys, konti na lang malapit na tayo magtayo ng sarili nating barbershop. Kasi ang dami ko ng gamit para sa panggupit sa sarili kong buhok. Ayan oh, lahat yan galing sa TikTok. O diba? Dahil dito makakatipid ako ng ilang taon. So ito na mga kabayan, Fury, let's go. Simulan na natin to. Dati trimmer lang yung gamit natin. Ito lang panglahatan na. Pero ngayon, since may nabili tayo na clipper, tingnan natin kung ano yung kakalabasan ng gupit natin. And kung magiging mas madali ba sa atin na mag-fade ng buhok natin sa gilid. So, simulan natin dito sa gilid-gilid. Gawa tayo ng guidelines natin, guys. Linisin natin yung gilid na yan. Alright. Siyempre, pagkatapos ng kaliwa, dito naman tayo sa kanan. Hanggang sa likod. Hindi naman pwedeng isang side lang, di ba? So, since marami tayong time, dahil LG tayo, ayan, tirahin natin yung sarili natin buhok. So, tanghaling tapat nga pala natin binanatan yan, guys. Bilad na bilad tayo sa araw. So, dito gumamit nga pala tayo ng 1.5 clipper guard. I'm not sure kung tama ba yung term ko, pero basta yun, 1.5 yung nakalagay. And since kumpleto na nga pala tayo ng gamit na panggupit, hindi na natin kakalbuhin yung tuktok natin. So, magtitira tayo ng buhok sa taas. So, bilang isang self-made barber, self-made eh, no? So, bilang isang nagugupit sa sarili niyang buhok, ito yung pinakamahirap na part, yung gupitin yung likod mo. Ano daw? Ginupit yung likod? Ginagawa mo. Pero mahirap talaga yung likod. Kasi hindi mo yan masyadong nakikita ng maayos eh. So, kailangan mong gamitan yan ng pangmalupitan na technique. So, retouch muna tayo. Charot. Tanggal-tagal muna tayo ng mga buhok sa mukha. Tuwan-tuwa ako doon sa nabili ko eh. Kala mo, barbero talaga eh. Actually, wala naman problema sa pagpapagupit sa labas. Magkano lang naman yun. Pero ito yung happiness ko eh, maggupit. Di ko nga alam kung magiging barbero na lang ako eh. Sabi ko, baka maging stylist ako pagdating ng panahon. Yung tito ko, hairstylist. Ang galing magupit nun. Sa Canada na sila lahat ngayon ng family niya. Yung lolo ko din. Oh, wala kayo sa lolo ko. Uy, puta, airbender yan. Hype na hangin kasi to eh. Istorbo ako eh. Hangin, pre. Naalala ko tuloy nung high school pa lang ako. Bata pa lang ako, nagugupit na ako eh. Yung mga barkada ko, ako nagugupit sa buhok nila. Libre lang. Pinagpa-practicean ko sila, pati yung mga pinsan ko na mga bata. Ako yung nagpipresenta na maggupit ng buhok nila. Kasi gusto ko talaga matuto maggupit. Di ko alam kung bakit eh. Nalilibang din kasi ako siguro kapag nakikita ko na gumaganda yung gupit. Yung Facebook algorithm ko nga sa Reels, pucha, puro ano na eh, nagugupit na eh. Kaya siguro kahit papano na o-orient din ako kung paano yung tamang galawan sa paggugupit. Kala mo talaga expert eh, no? 20 years ago naman na din yung huling gupit ko. Medyo matagal na din. Saka ang uso pa nun, flat top, semi-calbo, barbers, 2x3, basic lang na gupit. So dito guys, ginamitan na nga pala natin ng 4N ng suklay para matingnan natin kung pantay. Siyempre sa likod din, tamang hagod lang tayo sa likod. So dito na tayo guys sa hairline natin. Tamang linis lang tayo dyan para maganda tingnan kapag inaangat yung buhok, malinis. And ito yung isa sa dahilan kung bakit tayo bumili ng sarili natin trimmer and clipper. Kasi yung huling barbero na gumawa sa akin ito ay talaga namang pinakagalingan yung pagguhit o paglinya sa tuktok ko. Muntik na maging Shaolin yung ulo ko, par. So ayan, linyahan din natin yung gilid para mas ma-enhance yung pagkakaguhit niya. Kasi shave natin mamaya ng labahan. Siyempre, kompleto tayo. May pang-spray din tayo. And maliit lang kasi sariling buhok lang naman natin yan. Ang purpose niyan para lumambot yung buhok natin kapag nag-trim tayo gamit itong thinning scissor. Ayan, so leveling tayo guys. Level by level yan. Hanggang tuktok para maganda yung cuts. Diba? From bulking to cutting. Alright? Parang nag-gym. Bulking kasi ang kapal ng buhok ko eh. So, paninipisin natin. Kaya cutting. Alright. Daming alam eh, no? So, ayan, hanggang tuktok yan. Tinitrim natin. And kapaan na lang dito sa likod. Ayan, magaling tayo sa mga kapaan eh, kahit di natin kita yan. Dati kasi tayong NBI, kaya magaling tayo dyan. So, ayan, sinasalat-salat lang natin kung ano yung makapal. Tamang tansya lang tayo dyan, guys. So, trim din natin yung gilid sa mga sobrang buhok na makakapal. So, ayan, medyo nakikita ko na yung forma ng buhok natin, guys. So, tanggal-tanggal tayo ng mga buhok para hindi pumunta sa mata natin. And itong brush, pang tanggal sa mga nakadikit sa anit para makita natin yung tamang shade o yung tamang fade. Kasi yung mga nakadikit na buhok, nakakagulo sa paningin yan. Yung akala mo makapal pa pero kalbo na pala. May nakadikit lang pala na buhok. So ito, cleaning na tayo guys ng mga gilid-gilid. Ginamitan natin ng trimmer. So yun pala, may kulang pa pala tayo yung shaver. Pero no need na yun kasi kaya naman ng trimmer. Hindi na nga pala ako naglabaha sa gilid and sa likod kasi delikado yun. Lalo pa hindi natin kita. So dito sa balbas natin and sa bigote, ginamitan natin ng trimmer. Pero mamaya kapag popormahan na natin, gagamitan natin ng labaha. So ayan, paninipisin natin ng konti yung bigote natin para hindi sabog-sabog and hindi tayo mukhang matanda. So dito pinag-iisipan ko kung tatapyasin ba natin tong kilay ko and kung saan banda dyan.
Ayan o, sinusukat natin. Hindi ako sure dyan kung dyan ba yun kasi yung huling gumawa sa akin nito ang galing ng pagkakagawa eh. Pero sabi ko nga, lakasan lang ng loob, di natin malalaman kung di natin susubukan. Mabilis lang naman tumubo yan. E di kung ayaw mo, wag kang lumabas. Ganun lang ka-basic. So hindi ko na tiningnan yung picture na ginawa sa akin, nang hula na lang ako dyan. So dito naman tayo sa gilid natin, ahihitin natin para mas ma-enhance yung pagkakalinya. So guys, especially sa mga bata, please don't try this at home kasi napakadelikado gumamit ng labaha. Lalo na bagong-bago yung blade yan, napakatalas niyan. Ako first time ko lang gumamit nito, so nakakatakot gamitin, pero dahil malakas ang loob natin, bahala na si Batman. Isang maling galaw mo lang dito, pag na-defocus ka, sigurado sugat ka. So dito sa part na to guys, nasugatan ako kasi napadiretso ko yung ahit, pero mababaw lang naman. So dito na tayo sa bigote para straight na straight. So engat-engat lang mga dol, baka madoleng tayo dol. So ayan na nga, kung mapapansin nyo, ayun o, napadiretso ko yung labaha, dapat pa-slant. Nahiwa na ako dyan. Ito yung medyo malalim compare dun sa kanina. So ayan na, lumabas na yung pula. Kita nyo diba? Kaya ingat-ingat sa paggamit ng labaha guys, hindi yan biro. At dito na po nagtatapos ang ating vlog for today's video guys. Maraming salamat kung umabot ka hanggang dito. Ayun no, feeling model. Ilalagay ko nga pala sa yellow basket kung saan ko nabili yung mga gamit ko, especially yung trimmer and yung clipper. So malaki-laki na naman natipid natin guys, 100 plus din ang gupit yata ngayon. Hanggang sa susunod natin na vlog, don't forget to like and follow. Alright, let's go. Uy, pucha lupit ah. Kala mo talaga eh no, Matsuyarn. Thank you for watching mga Kabayan Fury.